kung ano yung totoong mong pangalan. Okey, ano pa po? So, para makaiwas ng aksidente, ano yung mga paraan para makaiwas tayo ng aksidente? Tatawag na ako, ha, para naman may kausap ako. Elgene Reyes. Ano po ma'am, fully shut down and unplug the computer before opening the system unit. Okey. So, first is para wala talagang kuryente is ang ginagawa natin 'pag nag-a-assemble at nagdi-disassemble is shina-shutdown natin, very good. So, let's discuss. Hmm. So, the first is, number 1 yung sinabi is fully shut down and unplug the computer before opening the system unit. Bakit ginagawa ito? Para yung kuryente is hindi na dumadaloy sa computer na puwede tayong magkaroon ng electric shock. Number 2, bakit kailangan naman mawala yung mga jewelry, bracelet, and watches natin? Cowley Angel. Ma'am, para po, kung sakaling may electricity pa rin, wala siyang dadaluyan. Okay. So, kasi 'pag merong electric shock 'yan or electricity is yung part na merong bracelet or metal is dun siya dadaloy. So, puwede kayong masunog or magkaroon ng electric shock dun sa part ng kunyari bracelet, so meron dun sa mga wrist natin. Next naman is number 3, hidden gravador. Number 3, explain. Bakit kailangan nating mag-work in a cool area? Bakit hindi puwede sa mainit? Kasi po 'pag nagtrabaho po tayo sa mainit na lugar, may chance po na mainitan po tayo, which can cause sweating po sa atin. Tapos yung sweat po puwede pong pumasok sa mga internal parts po ng computer na puwede pong ma-damage po. So, dito hina-highlight natin na kaya tayo nagwo-work in a cool area is iniiwasan natin magkaroon ng moisture. So, moisture, shockwave, and thus usually damage the computer. So, next. Number 4, when unplugging the cable connector, make sure to hold the handle and not on the cable itself. Jimena. Kailangan po dun po siya sa pinaka-handle niya po hawakan. Kasi po 'pag dito po sa may wire po, baka mag-ano po siya, magkahiwalay po, masira po. Usually kasi 'pag sa wire natin hina-handle, yung isang cable minsan na naghihiwalay or naiiwan siya dun sa pinakasaksakan or sa pinaka-ports niya. Next, number 5, manawag. Bago tayo mag-disassemble, kailangan muna natin i-discharge yung mga electricity, yung static electricity from our body para hindi siya dumaloy sa mga parts po na maaring masira pag nadaluyan ng electricity. Okay. Ano ba yung static electricity? So, ang static electricity, yan yung, sabi do'n sa na-research ko is yan yung imbalance ng electron at protons, okay. So, yun yung nagiging, epekto niya kaya nagkakaroon tayo ng static electricity. Mamaya malalaman natin kung ilang electricity or voltage ang makakaapekto sa isang parts ng computer. And ano yung, electricity naman na meron na puwede nating maramdaman.
Kasi yung static electricity, hindi talaga natin siya nararamdaman. Kung mapupunta kayo sa mga museum na na about sa science, meron dun yung hinahawakan, tapos tataas yung buhok nila. So, yun yung example ng static electricity. Then, for example, nasa mall kayo, then nagkadikit kayong dalawa ng friends mo. Example din yun ng static electricity. Yung may bigla kayong naramdaman na spark or ayun nga, spark na minsan, ouch, ang sakit, naramdaman ko yun. Usually, yun yung static electricity. Next naman, number 6. Maria Teresa Navo. Kailangan po natin parang i-organize yung mga screws natin every time na nagdi-disassemble po ng computer. Para kapag mag-a-assemble na po tayo, is yung mga screw lang, yung mga designated places for the screw, dun lang natin siya mailalagay. Tapos hindi na po ng confusion. Very good. Usually, pag ako siguro sana meron tayong time every Friday, may pupunta sa ICT room tapos magdi-disassemble at assemble. Pag tatanungin ko pa yan kung pwede. So, dito, ito yung ginigradean ko kasi minsan, pag nagdi-disassemble ang isang bata, syempre, natutuwa siya kasi tanggal lang siya ng tanggal ng mga screws eh. Ang problema, pagpabalik na, nawawala na yung mga screws. Eh, ang screws is napaka-importante yan sa isang computer dahil na iniiwasan yan maalog yung mga motherboard or mga hard disk na pag kasi naalog yun, is pwede rin yun maging cause ng pagkasira. Next. Number 7. Hello. Yes. Be cautious in using the tools that may cause short circuits. Ano ba yung mga tools na tingin mo makagkukos ng short circuits? Yung mga conductive materials po tulad po ng screwdriver dahil usually po gawa po yan sa metal. Okay. So, kaya usually yung mga natin talaga is may mga rubbers na hawakan para hindi tayo magkaroon ng electric shocks and hindi rin tayo, pag nagka-short circuit, hindi direct sa atin. Kaya may mga rubber yung mga handle ng mga tools natin. Number 8. Tagaw. Ma'am, handle all parts with care. Place each piece carefully down onto a stable surface para po hindi po masira. Kailangan po nating ingatan yung mga bagay. Okay. So, stable surface. Ibig sabihin, hindi babagsak, be sure na hindi babagsak, or mahuhulog yung mga tinanggal nating computer parts sa computer. Okay, next. Number 9. Palikpik. Do not force the components into the parts. Yes. Para po hindi po masira o ma-damage yung mga parts. So, wag natin ipilitin po, ma'am. Na isaksak. Okay. Palikpik, may tanong ako. Ano yung mga parts ng computer na usually fino-force natin na paulit-ulit? Anong USB port po. yan? Okay, very good. USB. Usually, hindi natin tinitingnan yung pagkakasaksak ng USB sa USB port niya. Or flash drive. For example, flash drive. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung dapat nating direction i-connect yung flash drive sa USB port. So, usually, nasisira yung ports mismo. Hindi yung USB. Ang madalas ang masira is yung ports. Another is the VGA. Sa VGA, nakikita nyo naman yung blue. So, saan kinoconnect yung VGA? Palikpik. Monitor po. Okay, very good. Sa monitor. So, yan is
Kino-connect natin sa monitor. So, pag hindi natin maayos or pinilit natin na isaksak yan sa ports niya or connect natin, yung pins niyan is nasisira. So, minsan pag nasira yung pins, wala na rin, masisira na rin yung pinaka-cable niya. Hindi na nagagawa. Minsan naman, pwede mo pang i-straight. Next, number 10. Angel. Be careful when holding a wallet is understood is actually quite pointy and may hurt the handler. Ma'am, marami pong sharp areas yung motherboard, kaya kailangan maingat ka sa paghawak. Okay. Pakita natin. Stop sharing lang ako. Okay. So, ito yung motherboard. Nakikita nyo naman. Ito yung mga sinasabi niya na iwasan natin hawakan. Kasi pwede tayong masugatan. Itong parts na to. Yung mga hininang. Soldering iron. Na kasi nakakonect yan dito. 'Di ba? So, paano nila makakabit itong mga parts na to kung hindi nila isa-soldering? So, ito po yun. Ayan. So, ito yung iiwasan nating hawakan. So, usually, hinahawakan natin ito dapat sa edges lang. So, next tayo. Tools. So, screwdriver. Anong magandang klaseng screwdriver ang pwedeng nating gamitin para mag-disassemble? Jane. Phillips screwdriver po. Okay, Phillips. Ano yung characteristic dapat ng Phillips na magandang gamitin pang tanggal ng screw? Anong maganda? Okay. So, alin ba mas maganda? Yung demagnet o yung hindi? Jane. Demagnet po. Okay, demagnet. Mahaba o maiksi na Phillips screwdriver? Jane pa rin. Yung ano po ma'am, mahaba. Okay, very good. So, mas maganda pag, kunyari, papadalan ko kayo ng screwdriver, be sure na magnetic. Okay? Kasi, hindi mo na siya kukunin mula doon sa loob yung screw. Ang mangyayari na lang is yung mag-magnetize nyo, then hihilayin nyo na lang yung screwdriver. Then, mas maganda, mahaba. Kasi, minsan, yung mga screw yung mga screw na iaano natin sa system unit, nasa pinakagilid siya na hindi nakasya yung kamay natin. Next naman is torque screwdriver. So itong torque screwdriver, hindi natin yan magagamit sa mga desktop. Magagamit natin yan sa laptop. So bumili pa ako kasi nagbaklas ako ng laptop. Kailangan talaga torque screwdriver, hindi pwede yung screwdriver or Phillips screwdriver yung gagamitin. So, mabibili nyo yan sa Shopee, na isang set talaga sila ng mga screwdriver. Kung kayo ayos magbabaklas ng laptop. Next naman is the flathead screwdriver. So, alam nyo naman yung flathead. So, flat siya sa dulo, kaya siya tinawag na flathead. So, ginagamit siya sa slotted screws. Next is pliers and cutters. Hindi naman natin to magagamit talaga usually sa isang pag-assemble at pag-disassemble. Pero ito is ginagamit para mag-cut ng wires and mag-adjust ng wires. Bilisan ko lang to kasi medyo madali lang naman yung discussion about this.
Soldering iron. So, sa soldering iron, ginagamit yan sa mga motherboard kung gusto ninyong mag-connect or i-connect yung isang parts ng motherboard na natanggal. Pero, usually, pag may nasira sa isang parts ng computer, for example, the motherboard, hindi na siya talaga ginagawa. Usually, palit talaga ng palit. Hindi sinasabi ng isang technician na, magagawa pa to. Usually, sasabihin niya, palitan na natin itong motherboard mo. Next naman is the tweezer. Napaka-importante rin itong tweezers. Kasi, siya yung pag hindi mo malabas, yung for example, ang nagamit ko sa tweezers is sa laptop. Hindi ko malabas mismo yung RAM. Kasi pag laptop kasi napaka-compact niya eh. So, hindi ko malabas yung RAM. Ang ginagamit ko is pang tungkab is the tweezers. Usually, ginagamit din to para tanggalin yung mga wires sa gilid-gilid. Kasi usually yung mga wires is nakadikit mismo dun sa laptop. Flashlight. Para makita nyo na maayos yung isang parts ng computer pag nagbabaklas. Cable ties. Ang cable ties, ginagamit na to pag malalaki yung mga wires or sobra-sobra yung mga wires para hindi kalat-kalat doon sa loob ng computer ninyo. Hindi pangit tingnan. And pwede rin kasi siya rin makakos ng sunog pag yan is nadikit sa mga may init na parts ng computer ninyo, yung mga wires. So, mas maganda kung neated or neatly na inaayos ninyo yung wires ninyo sa loob. Next is the wire cutter. It's a total design to strip and cut wires. So, alam niyo naman siguro kung pamputol daw siya at pangtanggal nung wires nila, yung pinaka insulator niya para lumabas mismo yung wires. Next, anti-static wrist straps. Okay. Flat Tab Pro. Ano ba pangalan mo? Hello? Yung Flare Tab pala. Flare Tab Pro. Ano ang anti-static wrist straps? Hayden Gravador. Ma'am, kasi po, di ba, may static electricity po tayo na dinadala. Yun po yung parang nag-neutralize po ng static electricity na ma-prevent po na pumasok sa computer. Okay, so ito yung ginagamit para ma-discharge yung static electricity sa atin para pag nagbabaklas tayo, hindi natin malipat sa mga sensitive parts or sensitive components ng computer. So, itong part na to, yung nakikita nyo metal, nilalagay yan sa itong metal na to, yung crocodile na yan, na pin, is nilalagay yan doon sa metal or chassis ng computer. Then, pwede na kayong magbaklas. Mahirap kasi, usually naman, yung iba naman, pag walang ganyan, ang ginagamit is yung anti-static na gloves. Pero ang problema, hindi ka makakahawak mismo ng component ng maayos. Kaya mas maganda, wrist straps yung gagamitin natin. Next naman is anti-static mat. So, ito naman static mat, parang ganun din. Iniiwasan natin na magkaroon ng static discharge ang isang component ng computer. So, doon natin ipapatong yung mga computers natin. Huwag sa metal. Pwede naman pag wala namang ganito is sa table, pero wag sa metal. Okay, next. Soft brush tool. Pinapadala ko rin to pag nagtatanggal o nagbabaklas ng computer para malinis na rin yung computer. Kasi yung performance din ng
computer is naapektuhan pag merong or maraming dust. Next is multimeter. So multimeter is device used to measure the quality of the electricity in the computer component. So para matest natin kung yung computer ninyo, yung motherboard is dinadaluyan ng kuryente mula sa power supply unit or kung maayos yung power supply unit ninyo. Any questions? Wala pa naman siguro about this one, no? Tools. So, tips for computer components handling. Okay. Please read Jimena. Tips for computer components handling. Static electricity can damage the hard drive and other sensitive components of the computer if it's zapped with even small amount. Okay, Even stop tayo as dun. Dun muna tayo. Okay, zap in a small amount. So, manawag, give me example of components na pwedeng masira. Kasi sinabi hard drive eh. Ano pa yung mga sensitive components na pwedeng masira ng static electricity? CPU po. CPU? Osho. Another. Hard drive, RAM CPU. po. Okay, RAM. Ano pa? Navo. Yung BIOS chip po, ma'am. BIOS chip. Pwede rin. So, kasi kaya siya, ay sa bagay magdi-discuss tayo kung paano magkabit-kabit eh. So, bakit siya masisira pag nahawakan natin yung pinaka-sensitive parts niya? Dito tayo sa RAM. Stop sharing muna ako. Okay, ito yung RAM. Nakikita niyo ba? Angel? Yes po. Okay. So, ito yung RAM. So, sabi niya, kahit sap lang or mahawakan nyo lang siya saglit is pwede siyang masira. Kasi sabi do sa PowerPoint, even as low as 10 volts daw is pwedeng makadamage ng isang parts ng computer. So, ito yung RAM natin. Itong mga gold metals, yan yung mga huwag nyong hahawakan. Sira na to kaya kung nahawakan, sira na siya. So, usually dapat hinahawakan to sa edges. Okay? So, pag nagbaklas tayo, ang papatanggal ko is yung RAM. Paano nyo hawakan yung RAM? Okay? So, next is naman, sabi, ang presence daw ng static electricity is above 1,500 volts. Yun naman yung sa static electricity na yun is yun na yung nararamdaman ninyo. Then, tandaan, yung 10 volts naman, yun yung pwedeng makadamage. As low as 10 volts is pwede nang makadamage sa chip ninyo or microchip. So, pwedeng RAM, CPU, hard drive, mga, ba tawag dito? Video cards, audio cards, network cards. Kasi basta yung may metal gold na yun, is yun yung mga nakakonect kasi sa motherboard. Na pwedeng maka-apekto or makapekto pag nahawakan ninyo. Next is, sabi dito, to avoid sapping the computer components with the electricity. The first one is touching a grounded object. Paano ba natin i-ground ulit yung sarili natin, Alexa? Ma'am, ano po? Paano natin matatanggal yung static electricity natin?
Ano yung mga ways? Nasa first part yun, di ba? Paano daw Hindi ko po nakita kanina, ma'am, kasi na-disconnect po ako. Okay, sino ang pwedeng sumagot? Tawag ako ulit. Okay lang, Alexa. Palikpik. Ma'am, yung ano po, chassis. Okay. Ano yung gagawin natin sa chassis or chassis? Hawakan po, ma'am, yung chassis na yan kasi po metal object yun, ma'am, para po yung Very static. good. So, yung metal objects, kahit, for example, wala kayong, ano ba yun? Anti-static wrist straps. Pag wala naman or hindi available yun, is pwede nyong hawakan na lang yung chassis. Pagkabukas ninyo, is hawakan nyo yung chassis. Ayan, no? Touching the metal frame, ito pala, meron na. Computer is flag. Okay, hindi nyo naman hawakan mismo yung pinaka-ano. Pero usually kasi, hindi ko to pinapagawa itong nakasaksa kasi baka grounded yung computer, makuryente kayo. So, hindi ko rin siya ina-advise na gawin. So, usually yung ginagawa ko, pag wala naman akong anti-static wrist straps and magtatanggal ako, is sumahawak muna ako sa metal objects. Siguro bibilang ako at least 10 seconds para mawala yung static discharge ko. And be sure ha na yung kamay ninyo is hindi basa at hindi madumi or may dust para hindi malinis talaga at hindi kayo makasira ng components ng computer. So, then, ito rin, ESD wrist straps daw and anti-static mat. Ito, number 4th bullet is handle insulated and non-circuitry areas on each component. So, insulated and non-circuitry. So, yun yung sinabi ko sa inyo, pinakita ko sa inyo kanina, na huwag kayong hahawak dun sa pinaka-gold na parts ng computer. Doon kayo sa pinaka-edges niya lang. Next. Paulit-ulit na lang siya. Okay, nandun na tayo sa 3rd bullet. Nandito na ba si Flare Tab Pro? Wala pa rin? Okay. Maria Teresa Navo. Ikaw na lang. Number 3rd bullet. Bakit kailangan natin mag-plan? Always plan where to set components before ano ba sabi dyan? Before removing it from its electrostatic protection pouch. Ma'am, kasi po feeling ko itong electrostatic protection pouch niya is yung nagpa-protect po sa kanya from our body static electricity. So kapag po hindi pa tayo nakaplanado kung saan natin ilalagay yung components and hinawakan natin, tinanggal natin dun sa electrostatic protection pouch yung components, mas matagal po yung interaction niya sa kamay natin or sa body parts natin na pwede pa pong makapagpasa ng static electricity dun po sa component. So, baka po ma-damage. Very good. So, yun lang yung discussion natin. Sobrang iksi lang. So, any questions po? May mga questions po ba kayo? Kung wala, syempre, kailangan ko ng attendance para alam ko kung sino yung pumupunta sa mga online class ko. Thank you ha sa pagpunta sa klase ko. So, ayan. Nasa group chat natin yung link, attendance lesson 1. May share din ako sa inyong link, another link. So, yung www.teacherlovey.com, doon ko i-upload yung mga ano natin, tawag dito,
mga modules and learning tasks, yung mga activities, learning tasks, and also mga videos na pwedeng makatulong sa inyo. So, ayusin ko lang. Okay. So, ito yung home. Wala yan. Ito na lang tayo. Sa modules na lang tayo. Direct. So, sa modules, ito na yun. Meron na akong week 1, tsaka week 2. So, pwede na kayong mag-start. So, download nyo lang yan. Nandiyan na yung mga discussions natin. Then, coming soon pa yan, yung mga ibang weeks. Hindi pa ako nakakagawa. Then, learning tasks. So, sa learning task, tapos na tayo sa discussion, pwede nyo na to simulan. Week 1, day 1, day 2, day 3, and day 4. Kasi dapat araw-araw yung turo eh. Ngayon, parang ang nangyari is, sa isang araw, 2 subjects na. So, hindi, late na ako na-inform. Kaya, ang gagawin natin, kaya siya by day. So, pag-iisipan ko kung meron akong gagawin na isang link naman na isang buuan na. Pero baka kasi mahirapan kayo tapusin. So, baka hati-hatiin ko rin yung iba. So, yun lang. Thank you guys sa pagpunta. Yes? Sino yun? Ma'am? Yes.